Everybody's talking about this. Meron nga bang basehan when you talk about the AMLA law, ano po, yung act? Sinasabing there is no way, no exception to the rule na hindi mo pwedeng ipakita yung mga bank transactions ng isang tao. At yun ang pinaninindigan nga ng butihing kabiyak ni VP Sara. What do you think about that, sir? Usapang legal lamang, hindi ako makikisali sa politika nila. Apo. Ngunit ayon sa Section 3 ng Bank Secrecy Law o Republic Act 1405, ang batas sinasabi hindi mo pwedeng gawing publiko ang deposito ng isang mamamayan. Maliban lamang, isa sa exception, yung impeachment. At yan po ang nangyari, yung bank records ay linabas noong Central Bank, noong Governor ng Central Bank at ng Anti-Money Laundering Council dahilan po sa subpoena na in-issue ng House Committee on Justice. Kaya po yan ay sang-ayon sa batas at wala pong paglilibag na ginawa ang Anti-Money Laundering Council o yung Bangko Central Governor. Yan po, legal na pag-uusap. Hindi naman po hinihingi ng Justice Committee yung laman mismo ng kanilang account, no? Ang tinatanong lang naman po talaga yung mga questionable transactions na pumapasok o dumadaan nga po sa kanilang mga accounts. At sinasabi nga rin po ng maraming kritiko, Senator Frank, na yung pagsasampa nilang ng kaso is basically parang subtle admission na meron naman talagang account, may pumapasok naman talaga, may dumadaan naman talaga. Di po ba parang ganun po daw yung epekto nitong kaso na ito? Tama po yan. Dahil sang-ayon po sa mga report sa media, kung ating titingnan ang complaint, ang kina-question lamang yung paglabas ng account, the existence of the account is not questioned. Yun lamang ibig sabihin, nandyan yung account na yan. Ang question lamang doon sa kaso na final, pwede mo bang ilabas yan sa publiko? Dahil mayroon tayong mayroon tayong Secrecy of Bank Deposits Law. At ang sagot po dyan, under Section 3 of the Bank Secrecy Deposit Law, yung bank accounts ay pwede pong buksan. Kung inyong maalaala, ako po sa Senado noong impeachment trial ni Chief Justice Corona, si then Ombudsman Chief Carpio Morales, sinabi niya yung mga yung bank accounts ng Chief Justice the late Chief Justice Corona ay ibinunyag sa impeachment trial. Hindi po covered yan ng Bank Secrecy Law dahil exception yung impeachment. Maganda po yung sinabi ni Kong Jinky Luistro, and I'd want to get your opinion on this din, Senator Frank, no? Yung sinabi niya na kailangan nating busisiin ang financial records because kung hindi natin gagawin to, wala nang magiging kaso o case build-up para sa mga susunod pang mga kaso against ill-gotten wealth o in many words po na pagkakasabi niya. Your idea on this, sir? Yes, tama po yan. Ngunit siguro yan, pagdating ng trial, yun ang busisihin nila kung saan nang galing itong say 1 million deposit, etc. Dahil yan ay pwedeng buksan sa impeachment trial. Ngunit sa ngayon, summary lamang ang summary proceedings lamang at tinitingnan lamang kung mayroon bang in substance, mayroon bang basihan ang impeachment complaint. Pagdating ng trial proper, assuming na mangyari ang trial proper, nasa husga, nasa Supreme Court, nasa Senate yan, at pwede na lang busisihin yung mga lahat ng mga accounts diyan. Senator Frank, sabi po nung lawyer ni Manasseh Carpio and only for purposes of discussions, sabi niya yung AMLA daw, the Anti-Money Laundering Act of 2001, prohibits revealing any information obtained by their office in any manner. So sabi niya, so the law is clear, there is no exception, the prohibition is absolute. Magkaiba po ba yung AMLA at magkaiba pa yung tinatawag na Bank Secrecy Law? Magkaiba po yan.
Ngunit ang applicable law dito ay yung Bank Secrecy Law o Republic Act 1405 dahil yan po ang nagsasabi na hindi mo pwedeng ilabas ang bank record except among others in cases of impeachment. Kaya hindi po sa Anti-Money Laundering Act po yan, yung Anti-Money Laundering Act nagsasabi lamang na nagsasabi na hindi mo pwedeng buksan except in specific cases, specific crimes committed. Ngunit sa Bank Secrecy Deposit Law, maliwanag, impeachment is exception po yan. At yan po nangyari na, sasabihin ko nga, doon sa impeachment trial ni Chief Justice Corona. Ang nagiging isa sa turning points doon ay yung deposito sa PS Bank ni late Chief Justice Corona. Which brings us to the question, Senator Frank, ano ha? So, kapag AMLA, exception ng impeachment trial para mailabas mo yung mga information on the covered and suspicious transactions, bakit hindi nag-a-apply yan sa BIR in reference to the ITRs? Dahil mayroong specific provision yan sa income tax law natin na nagbabawal ang sino mang kinatawan ng BIR to reveal the income tax return. Iba po yan. Income tax return ang pinag-uusapan doon. Ito pong yung bank secrecy ay in relation to the anti-money laundering law. At saka yan po ang ating anti-money laundering law is for is a deterrent para po sa corruption at katiwalian na iniimbestiga ng pamahalaan. Hindi po kailangan i-link ang specific corrupt practice to the bank record. Ito po ay pwede mong gawing basehan para i-forfeit yung unexplained wealth ng public official. Ayun. Speaking of unexplained wealth, Senator Frank, ang SALN, mandando yan na kailangan ilabas ng mga public officials, di ba? Yung SALN, as opposed to or versus ITR, is practically the same, di po ba? You're talking about net worth, and you're talking about tax payable on the other hand, doon sa ITR. Pero parang magkapatid yung dalawang dokumento na yan, di po ba? Tama po yan, ang SALN at saka income tax return. Dahil po doon naka-reflect sa SALN ang asset at saka income, asset principally, not income. Sa SALN po yung statement of assets and liabilities. Yeah. Kaya liabilities and net worth. Opo. Kaya diyan mo titingnan kung ano ba yung ari-arian ng isang public official as against the BIR, kung magkano yung income na tanggap mo sa preceding year. Yeah. Kaya kung yung sobrang yung income noon ay dapat reflected sa SALN ng isang official. Correct. Kung sabihin natin, ang income ng official 1 million pesos at yan po ang kanyang net worth, yan po ay lalabas sa SALN. Correct. Opo. Kaya nga po parang ang hirap isipin na i-hold mo yung ITR pero yung SALN mandando kasi public official nga po kayo, di ba? Parang ganon.